Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tanghali na nang magising si Leticia. Ikatlong araw na yon na masakit ang kanyang ulo na nagigising. Napapahaba kasi ang tulog niya nitong mga nakaraang araw sa hindi malamang kadahilanan. Pero mabuti na rin yon para mabawasan ng ilang oras ang kanyang pagpapanggap. Nababadtrip na rin siya minsan kay Cora. Wala itong kapagurang magkwento tungkol sa kung ano-anong bagay, lalo na kapag halos patulog na siya sa gabi. Alam niyang ito ang misyon, ang paamuin nito at kunin ang loob at tiwala nito. Kaya lang sa higit 2 linggo niyang pagpapanggap bilang si Leticia, masasabi niyang nagsasawa na siya sa karakter niya bilang apo ng matanda. Hindi naman sana siya makakaramdam ng ganon kung lagi niyang kasama si Max. Kaya lang sa pagkamatay ng abuela nito, hindi siya makapagdemand ng oras dito. Tanging sa iilang oras lamang na pagdalaw niya sa burol ni Doña Criselda siya, nagkakaroon ng oras kay Max. At kapag naroon siya ay sinisiguro niyang nararamdaman ng binata ang kanyang presensya kahit paano. Kahit na hindi pa rin siya nito gaanong kinikibo at lagi itong hulog sa malalim na pag-iisip. Tuloy pa rin ang kanyang plano. Hindi siya pwedeng huminto. Aariin niya si Max kasama ang kayamanan ng mga De La Rosa. Kapag nangyari yon, aalisin na niya sa kanyang landas sina Becca at ang anak nitong si Vera. Hindi maglalaon at makukuha niya rin ang lahat ng kanyang pinapangarap. Subalit sa ngayon, kailangan niya munang magpanggap. Nag-inat sandali si Leticia bago tuluyang bumangon sa kama at dumiretso sa banyo. Nagtungo ang dalaga sa sink upang maghilamos ng muka, upang magitla lamang nang wala roon ang kanyang contact lens case. Naalala niya kagabi na doon lang niya iyon iniwan. Subalit, tiningnan ni Leticia ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang itim na mata niya, ang kanyang nakikita at hindi ang kulay ng mga mata ni Leticia. Napatingin siya sa trash bin sa ibaba ng sink. Wala nang laman yon. Tiyak niyang doon lang napunta ang contact lens niya. Subalit natapon na ng mga katulong ang basura sa kanyang silid ng araw na yon. Nagpanik na ang dalaga. Mabilis na kinuha ang cellphone na nasa ilalim ng kanyang unan at tinawagan si Becca. Pagkatapos ng 3 rings, saka sumagot ang matandang babae. Nawawala ang contact lens ko. Baka natapon. Hindi ko alam. Boba, yan ang habang sinasabi ko sa'yo na mag-iingat ka lagi. Nakaka2 linggo ka pa lang sa trabaho mo. Aberya na agad na binibigay mo sa aking lintik ka? Gigil na sabi ni Becca sa kabilang linya. Mabilis na kinuha ang bag at lumabas ng kanyang silid. Gumawa ka ng paraan at lumabas ka. Magkita tayo. Anang matandang babae bago pinutol ang tawag. Nagmamadaling naligo si Leticia at nagbihis. Kinuha niya ang kanyang shade sa closet at sinuot bago lumabas ng kanyang silid. Si Rita ang unang nakakita sa kanya. Ma'am Leticia, gising na po pala kayo. Gusto niyo na po mag-breakfast? At ang lola po. Anang dalaga sa pinababang tinig. Ay lumabas na po ng maaga kanina. May pinuntahan sila ni Jacobo. Kayo ba'y may pupuntahan din? Alanganing tumango ang dalaga. Inayos ang shades na tumatakip sa kanyang mata. Gusto ko sanang pumunta sa burol ni Doña Criselda. Ngayon ang huling araw ng burol niya. Gusto ko sanang mas maaga doon pumunta. Ganun po ba? Naku, wala si Jacobo. Paano yan? Pwede niyo po ba akong ikuhan na lang na masasakyan? May driver itong building natin. Pwede akong makiusap na ihatid ka. Sige po Manang Rita. Magpapahatid na lang po ako sa driver dito sa building. Muling putol ng dalaga sa katulong. Sandaling nag-alinlangan na matandang katulong. Pero ma'am, ang bilin po sa akin ni Doña Cora ay huwag kang hahayaang lumabas mag-isa. At humikbi na si Leticia. Kunwaring naiyak. Please po Manang Rita. Gusto ko na pong makita si Max. Baka kailangan niya ako. Wala siyang ibang karamay. Ako lang. Anang dalaga, kunwaring suminghot. Taranta namang tumawag sa concierge ng condo building si Rita at sinabi ang kailangan ng amo. Maya-maya pa? Ma'am, okay na raw po. Naghihintay na po ang sasakyan at ang driver pagbaba ninyo. Anang katulong. Kunway nagpunas ng luha si Leticia. Suminghot. Salamat po Manang Rita. Gusto niyo po bang samahan ko kayo sa pagbaba? Huwag na po Manang, kaya ko na po. Alis na po ako. Ani Leticia bago tuluyang lumabas ng bahay at dumiretso sa lift. Nang nasa lift na siya,
agad niyang tinawagan si Becca. Wala si Lola, may pinuntahan. Nakalabas na ako ng bahay. Saan tayo magkikita? Sa mall dito sa malapit? Sige, papunta na ako. Anang dalaga bago tuluyang tinapos ang tawag. Miss Demi Malvar. Tawag ng attendant sa OB-GYN clinic kung saan kasalukuyang naroon si Demi. Tumayo na si Demi at lumapit sa attendant. This way po, ma'am. Anito bago siya iginiya sa isang silid kung saan naroon ang doktor. Matapos umalis si Christoph, ay doon dumiretso ang dalaga. Okupado man ng maraming bagay ang kanyang isip, alam ni Demi na hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang kanyang kalagayan. Hindi man niya sigurado kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap, iisa lang ang alam niya sa ngayon. Kailangan niyang gawin ang dapat para sa kanyang sarili, para sa munting buhay na nasa kanyang sinapupunan. Kaya nag-aalangan man, nagpa siya ang dalaga na magpa-check up upang malaman niya ang mga dapat at hindi dapat upang maalagaan niya ang kanyang ipinagbubuntis. Magandang umaga, Mrs. Please have a seat. Anang babaeng doktor. Sandaling sinipat ang information sheet na sinagutan niya kanina. First baby po ninyo? Yes, Doc. Tumango ang doktor. Nagsulat sa kanyang file. Maya-maya pa, pinahiga siya nito sa higaan at ineksamin. You are 5 to 6 weeks on the way. Anang doktora. Gusto sana kitang i-ultrasound para mas accurate tayo sa gestational age ng baby mo. But let's wait for a few more weeks. Nang makaalis sa higaan si Demi, muli siyang kinausap ng doktora. Nagbili nito sa mga dapat at hindi niya dapat gawin at niresetahan na rin ng vitamins at gatas na dapat niyang inumin. Pinapabalik siya nito sa susunod na buwan. Paglabas ni Demi sa klinik, wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang tiyan. She has a baby to protect now. Kailangan niyang ingatan ang kanyang sarili. Papasok na sana sa katabing mall si Demi nang makita niyang papasok din ang pamilyar na bulto ni Leticia. Nakasuot ito ng puting bestida at makapal na shades. Lihim na sinundan ni Demi ang babae. Sa hallway papunta sa di gaanong mataong CR ng mall, may kinatagpo si Leticia. Isang matandang babae na pamilyar ang mukha sa kanya, subalit hindi niya matandaan kung sino. Maya-maya pa, may inabot ang babae kay Leticia. Isang maliit na box. Binuksan ni Leticia ang box at may inilabas doon ang isang contact lens case. Right there and then, inilagay ni Leticia ang kanyang contact lens at nang matapos ay nagtanggal ng shades. Hindi naglaon, nahiwalay din ang dalawang babae. Maya-maya pa. Demi, what are you doing here? Anang pamilyar na tinig ni Christoph sa kanyang likuran. Naguguluhang humarap si Demi sa binata. Hindi na niya naitago ang hawak niyang reseta mula sa OB-GYN clinic. Sandaling nataranta si Demi nang makita ang pamilyar na bulto ni Christoph. Bago nagmadaling isinuksok sa kanyang bag ang reseta na hawak. Christoph, akala ko umuwi ka na. Anang dalaga, humakbang palapit sa binata. Naalala kong wala na akong grocery sa kondo ko, kaya naisipan kong dumaan na lang muna dito para mag-restock ng supplies. Ikaw, bakit ka nandito? Sabi mo kanina magpapahinga ka pa. Anang binata, kumurap si Demi. Mabilis na pinagana ang isip upang makabuo ng dahilan. May pinabili lang si Erica. Oo, yun, may pinabili si Erica. Nakakahiya naman kung hihindian ko eh. Sa kanya ako ngayon tumutuloy. Pagsisinungaling ng dalaga, tumangutango ang doktor. Ganun ba? Gusto mo hintayin na lang kita para maisabay kita sa pag-uwi ko? Alok ng doktor. Umiling si Demi. Sumulyap sa ilang eco bag na bitbit nito. Naku, wag na Christoph. Tapos ka na mag-grocery eh. Nakakahiya naman kung hihintayin mo pa ako. At saka galing kang duty. Dapat nagpapahinga ka na. Niyuko ni Christoph ang bitbit. Okay lang, Demi. Hindi pa naman ako inaantok. Go and buy your stuff. Doon lang ako sa waiting area. Hintayin kita. Anang binata bago nagpatiunang maglakad patungo sa ilang bench na hintayan sa ilalim ng escalator. Nag-aalangan man, tumuloy na rin si Demi sa kanyang sadya sa mall. Dumaan muna ang dalaga sa drugstore bago nagtungo sa grocery section. Mabuti na lamang at hindi na sumama pa ang binata sa kanya sa pagbili niya ng mga kailangan niya. Dahil kung sakaling sumama pa ito sa kanya, hindi na niya mabibili ang kanya mga sadya. Nang mabili niya ang vitamins at gatas na para sa kanya sa drugstore, dumiretso na ang dalaga sa grocery. Plano niyang bumili ng kahit na ano para lamang hindi magtaka sa Christoph. At naroon na lang din siya, napilitan ding bumili si Demi ng mga supplies
na alam niyang paubos na sa bahay ni Erica. Matapos ng ilang minuto, may dalawa ng eco bag na bitbit si Demi nang umalis sa grocery section ng mall. Perfectly hiding her pregnancy supplies, which are things she intended to buy there in the first place. Pagbalik ni Demi sa pinag-iwanan niya kay Christoph, nakita niyang kausap na nito si Leticia, na labis na ipinagtaka ng dalaga. Ang buong akala niya'y kanina nakaalis na ito, subalit hindi pa pala. Ang babae ang unang nakapansin sa kanya. "Oh, hey Demi! There you are!" Anang babae, nakangiting kumaway sa kanya. Nag-aalangan man, ay gumanti ng ngiti si Demi bago tuluyang lumapit sa dalawa. "Tapos ka na?" Ani Christoph kay Demi nang tuluyan makalapit sa kanyang dalaga. Tumayo sa kinauupuan. Tumango si Demi. Ngumiti bago bumaling kay Leticia na noon ay napatayo na rin. "Wait, magkasama talaga kayo?" Tanong ng babae. Mayroong kakaibang ngiti sa labi. Hindi agad nakasagot si Demi dahil pinagmamasdan niya ang mga mata ni Leticia. Hindi maalis sa isip niya ang nakita niya kanina na ginawa nito, kasama ang hindi niya kilalang babae. "Hindi, nagkita lang kami dito. Hinintay ko lang siya para maihatid ko siya pa uwi." Maagap na sagot ni Christoph sa kaibigan. Lalong napangiti si Leticia. "Oh, I see. Ang bait mo naman, Christoph." Umpisa nito bago bumaling kay Demi. "Mabait talaga yang si Christoph, Demi. Kung hindi ko nga alam na ikaw ang asawa ni Max, masasabi kong bagay kayong dalawa. Alam niyo ba nitong nakalipas na mga araw, may mga sabi-sabi ako naririnig tungkol sa inyong dalawa. Pero hindi ako naniniwala. Alam kong hindi ninyo magagawang bagay na yun kay Max, hindi ba?" "Leticia." Si Christoph, may bahid ng pananaway ang tinig. Napasinghap kunwari si Leticia, natutop ng kamay ang bibig. "Oh, pasensya na. Minsan talaga dire-diretso akong magsalita. Pero huwag kang mag-alala. Habang hindi ka pa muna nakakalapit kay Max, inaasikaso ko naman siya ng mabuti, Demi. Don't worry, he is in a good hands. Actually, papunta ako sa chapel ngayon. May bilin ka ba kay Max, Demi?" Anang babae, makahulugan ng ngiti. Kumuyom ang kamay ni Demi. Nagpigil ng emosyon. "Wala akong bilin kay Max. Kaya kong sabihin sa kanya mga gusto kong sabihin." Anang dalaga. Tumangu-tango naman si Leticia. Muling umiti. "Okay, anyway, mauna na ako. Dumaan lang ako dito sa mall kasi may pinabili sa akin si Max. Itinawag niya sa akin bago ako pumunta sa chapel. Sige, mauna na ako. Nice to see you, Christoph and Demi." Anang babae bago tuluyang naglakad palayo. Pinagmasdan ni Demi ang bulto ng papalayong babae. At sa bawat paghakbang nito ay sumisikip ang kanyang dibdib. Pupunta ang babae sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa na ipinagtabuyan siya at niayaw siyang makita. Si Leticia, araw-araw na nakakalapit kay Max. Pero siya na asawa, hindi. Humapdi na ang lalamunan ni Demi dahil sa naisip. Nagpigil ng luha. Maya-maya pa, naramdaman ng dalaga ang marahang pagdantay ng kamay ni Christoph sa kanyang balikat. "Demi, wag mo masyadong dibdibin ang sinabi ni Leticia. Matagal siyang nawala at hindi nakahalubilo ng mga tao. She lacks social skills. Pagpasensyahan mo na lang siya." Alon ng binata bago kinuha ang mga eco bag na bitbit ng dalaga. "Nandito na bang lahat ng sadya mo? Wala ka nang bibili na iba?" Kumurap si Demi. Pilit na hinamig ang sarili. Wala na, Christoph. Handa na akong umuwi." Anang dalaga. Nang igiya siya ni Christoph palabas ng mall, kusa siyang nagpatangay. "Magandang araw, Doña Cora." Bati ni Lieutenant Salvador na sa matandang Donya. "Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Nasa police station ng matanda. Doon ito dumiretso matapos umalis ng penthouse. Hindi muna tumuloy sa abogado ang matanda. May mga bagay siyang nais malinawan. "Teniente, nagpunta ako rito dahil gusto kong magtanong tungkol sa development ng kaso ng apo ko na si Leticia. Natagpuan na ba ang mga dumukot sa kanya? Or do you have any idea where she was taken and where they hide her all these years?" "Pasensya na po, Doña Cora. Sa ngayon ay negative pa po ang paghahanap sa bahay na match sa description na ibinigay ng apo ninyo na bumalik siya rito para ibigay ang kanyang statement. Our counterparts from the province where she was found were doing the best they can to locate the house or find any information regarding your granddaughter's case. Kaya lang, bigo sila. It seemed the house she was talking about vanished into thin air." Paliwanag ng opisyal. Humigpit ang hawak ni Cora sa contact lens case na napulot niya.
Ayaw niyang pagdudahan ng apo. Subalit paano kung nabubulag lamang silang lahat because they want Leticia to be back so badly that they fail to verify and confirm the identity of the Leticia now. The contact lens is a solid evidence that she doesn't really know the Leticia she is living with inside her home. Paano kung hindi ito si Leticia? Isa lamang bula ang babae na ang intensyon ay linlangin siya, sila. Ano ang gagawin niya? At paano naman kung hindi tama ang iniisip niya? Kaya ba niyang gamutin ang sama ng loob ng apo? Sakaling malaman nito ang kanyang pagdududa? Donya Cora, ayos lang po kayo? Untag ng pulis sa matanda. Marahang umiling ang matanda bago. Please, help me verify the identity of the Leticia living with me now. Demi, are you okay? You seem silent. Untag ni Christoph kay Demi nang nasa daan na sila pabalik sa apartment ni Erica. Nagtanong ang binata sa dalaga dahil masyado itong tahimik. Tila hulog sa malalim na pag-iisip habang nakatuon ang mga mata sa labas ng sasakyan. Kumurap-kurap si Demi bago bumaling kay Christoph. Ayos lang naman ako. May naiisip lang. Anang dalaga, ibinalik ang tingin sa harapan ng sasakyan. Gumugulo pa rin sa kanyang isip ang mga sinabi ni Leticia, which get her to thinking. Mabuti naman at nakakalabas na mag-isa si Leticia ngayon. Hindi na gaya noon na laging nakaalalay si Max sa kanya kahit na anong oras. Tumangu-tango si Christoph. It's part of her healing journey. Slowly, she must learn how to be independent again para mabuhay siya ng normal. Ang sabi niya sa akin kanina, it's the first time she went to the mall alone and bought something again by herself. That's a great progress. Anang binata, may bahid ng pagmamalaki sa tinig. Nagsalubong ang mga kilay ni Dami. By herself? Tumango si Christoph. Oo, yun ang sabi niya kanina na makita niya ako. Kumuyom ang mga kamay ni Dami. Inalala ang eksena ang kanyang nasaksihan kanina. Gaano mo kakilala si Leticia, Christoph? Well, I can say that I know her well. Dakid Leticia dates. Parang wala naman siyang pinagbago ngayon. Ganun pa rin siya at… Hindi ba siya marunong magsinungaling? Nagmamadaling putol ng dalaga kay Christoph. Hindi na niya napigilan. Hindi alam ni Demi kung dala lang ba ito ng selos, kung bakit tila may malaking bahagi ng isip niya ang ayaw pagtiwalaan ng kahit na anuman kay Leticia. Call it instinct or another name. Something tells her that something is amiss with Leticia de la Rosa. Lalong nalukot ang mukha ni Christoph sa sinabi ni Demi. Why? Is there a reason she should lie? Ewan ko, pero hindi siya mag-isa kanina na nakita ko siya sa mall, Christoph. May kasama siyang matandang babae. Ani Demi bago ikinuwento ang kanyang mga nakita, bago sila nagtagpo na dalawa sa mall. May problema ba ang mga mata ni Leticia, Christoph? Sandaling natigilan ng binata. Nag-isip. Noong huli ko siyang tingnan, wala naman. Pati yung huling check-up niya sa ospital, maayos namang lahat. Napabuga ng hininga si Dami. Muling bumigat ang dibdib. Gusto niya sanang magbigay pa ng opinyon, kaya lang nagpigil ang dalaga. Leticia de la Rosa is just still Christoph's friend. Maybe it's just nothing then. Baka na mali lang ako ng tingin, Christoph. Kalimutan mo na lang mga sinabi ko. Anang dalaga. Muling ibinalik ang tingin sa labas ng sasakyan. Hindi na muling nagsalita si Christoph. Ibinuhos ang buong atensyon sa pagmamaneho. Hindi naglaon, nakarating din sila sa apartment building ni Erica. Salamat sa paghatid, Christoph. Ani Demi, naghahanda na sa paglabas ng sasakyan. No big deal. I'm always glad to help you, Demi. Siya nga pala, ngayon ang huling araw ng burol ni Lola Criselda. Will you go? Sandaling natigilan ng dalaga, nag-isip. Ikaw, pagkatapos ng lahat, will you? Aniya sa malungkot na tinig. Marahang tumangu-tango si Christoph. Pilit nang umiti. I will try. Ako naman, pag-iisipan ko. Umpisa ni Demi. Tipid nang umiti bago tuluyang tinulak pabukas ang pinto ng sasakyan. Salamat ulit, Christoph. Mauna na ako. Tumango si Christoph. Ngumiti. Nang makapasok sa building si Dami, sakto namang tumunog ang cellphone ng binata. Agad niya iyong sinagot. Yes po, Lola Cora. Kanina pa nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Erica si Dami at naghihintay ng tamang tiyempo kung paano siya makakapasok sa loob ng chapel
kung saan nakaburol ang labi ni Doña Criselda. Hindi na sana siya pupunta pa dahil baka ipagtabuyan lang siya ulit ni Max. Kaya lang, hindi mawala sa isip niya ang matandang Donya na sa maikling panahon ng kanilang pagkakakilala ay napamahal na rin sa kanya. Kaya naman kahit natutol pati si Erica, pinilit niya itong pumunta sa chapel. Umaasang masisilayan niya si Doña Criselda sa huling pagkakataon. Gusto mo bang mauna ako? Titingnan ko lang kung maraming tao. Presinta ni Erica. Umiling si Demi. Ako na lang. Aniya bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Mabilis na sumunod si Erica. Sandali Demi, sasamahan kita. Baka ako mapano ka. Huwag na Erica, mabilis lang ako. Mag-iingat ako, promise. Anang dalaga bago tuluyang pumasok sa loob ng chapel. Sinalubong siya na mapanuring mata ng mga taong naroon. Subalit dumiretso lang ang dalaga papasok sa chapel. Nagpapasalamat siya at wala si Max sa mga oras na yon, kaya malaya niyang narating ang kinaroroonan ni Doña Criselda. At doon, tuluyang naubos ang binaong tatag ng damdamin ng dalaga. Tahimik siyang lumuha para sa matandang Donya, na kung sakaling nabubuhay lamang ay hindi mangyayari ang gulo sa pagitan nila ni Max. Samantala, sa private room ng chapel, naroon sina Max, Ella at Lieutenant Salvador. Sorry to be disturbing you during this time, Mr. Guerrero. Pero may resulta na po ang investigasyon namin tungkol sa pagkawala ni Doña Criselda. Umpisa ng pulis bago inabot ang isang folder kay Max. Agad namang tinanggap ng binata ang folder at mabilis na binuklat. What did you find out, officer? Are my claims valid? Ayon sa autopsy report, mataas ang potassium level na nakita sa bloodstream ni Doña Criselda. That may have caused her heart attack. Kung sinadya o hindi namin masiguro dahil wala kaming makuhang CCTV footage noong mga araw na nangyari ang atake at pagkawala ni Doña Criselda. Apparently, may nagbura sa mga recordings sa mga araw na yon at maging ang ospital ay hindi malaman kung sino at bakit sa partikular na mga araw lang na yun ang nabura. What we relied on are the statements of the persons under investigation, kaya namin nabuo ang resulta ng investigasyon. Go ahead and see for yourself, Mr. Guerrero. Anang pulis, bumaba ang tingin ng binata sa hawak na folder upang tila pangapusan lamang ng hininga nang makita roon ang salita ng murder. His grandmother was indeed murdered. Rage filled him instantly. Who? Who did it? Was it Lucy or Nurse Angelou? Is it Demi or Christoph? Are they all working for Thomas? Gigil na tanong ni Max. Halos pumiyok ang tinig. Umiling ang pulis. We are still investigating that part, but your wife's and Dr. Montano's alibis checked out. May binili sa drugstore ang misis mo gaya ng sabi niya sa oras na may nangyari kay Doña Criselda. And Dr. Montano was seeing a patient at that time too. We are still verifying the nurse's claim and also digging deeper about Lucy's death and if these two cases have a connection. But rest assured, Mr. Guerrero, this case is one of our priority. Sa malaon at madali, malalaman din natin kung sino ang totoong may sala. Napabuga ng hininga ang binata. Isinuklay ang mga daliri sa buhok. Salamat, officer. Ella, ikaw nang bahala kay Teniente. Ani Max bago lumabas ng silid. Pagbalik ni Max sa chapel, ang umiiyak na bulto ni Demi ang una niyang nakita. His heart ached. He missed her. But, Max? Bumaling ang binata sa tauhan sa malapit. Escort her out. I don't want to see her. Dahil sa nakita ni Doña Cora at napansin ni Demi, lumabas na kaya ang tunay na kulay ng impostor ni Leticia? At ano ang gagawin ni Demi sa gagawing pagtataboy sa kanya ni Max? Tuluyan na kayang masira ang pagmamahal niya para sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.